Napasigaw si Annalisa. Isang matalim na tunog ang kumawala mula sa kanyang bibig habang nanlilisik ang mga mata niya sa nakita. Bumagsak si Rafael, ang kanyang 5 taong gulang na anak, mula sa upuan. Kumalat sa sahig ang pinipig na hawak nito at nanigas ang maliit na katawan ni Rafael, nanginginig. Nanlamig ang buong sistema ni Annalisa. Ang mundo niya ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso at ang tila pigil na paghinga ng kanyang anak. "Rafael! Anak!" bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding takot. Mabilis siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mainit na noo ng bata. Pikit mata si Rafael. Ang labi ay nagkulay lila. Ang nakakapanindig balahibong panginginig ng katawan ni Rafael ay nagpabilis sa takbo ng dugo ni Annalisa. Naramdaman niya ang matinding takot na bumalot sa kanya. Ang takot na matagal na niyang kinalaban mula nang pinili niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Ito na ang pinakakinatatakutan niya, ang may mangyari kay Rafael. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa isang nilalang, ang anak niya. At ngayon, nakikita niya itong lumalaban para sa kanyang buhay. "Rafael, gising! Anak! Mama! Narito ang mama mo!" bulong niya, at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Lumipas ang ilang segundo na parang oras at ang panginginig ni Rafael ay unti-unting humina. Nagbukas ang mga mata ng bata, ngunit malabo ang tingin nito. Napansin ni Annalisa ang dugo na umaago sa ilong ng kanyang anak. Namumula sa maputlang labi. "Dugo?" bulong niya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Annalisa. Binuhat niya si Rafael na tila isang basag na manika at kumaripas ng takbo palabas ng maliit nilang apartment. Walang pakialam sa mga nakatingin, sa mga alikabok ng daan o sa init ng araw. Ang tanging nasa isip niya ay makarating sa ospital. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang bigat ng pagiging magulang. Ang bigat ng mga desisyong ginawa niya. At ang bigat ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Nang makarating sila sa emergency room, halos maputol na ang kanyang hininga. "Tulungan niyo po ang anak ko!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabahala. Agad na inasikaso si Rafael. Ang mga doktor at nurse ay gumalaw ng mabilis, habang si Annalisa naman ay pinahintulutang manatili sa tabi ng kanyang anak. Nakita niya kung paano kinuhanan ng dugo si Rafael, kung paano ikinabit ang dextrose sa maliit na braso nito. Ang bawat kagamitan, bawat paggalaw ng mga medikal na profesional ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng kapangyarihan. Wala siyang magawa kundi magdasal. Ilang oras ang lumipas, tila habang buhay. Nakaupo si Annalisa sa isang plastik na upuan sa waiting area. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isa't isa. Nanginginig pa rin siya at ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang amoy ng antiseptic ay bumabalot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng pagiging mahina ng tao sa harap ng karamdaman. Lumabas ang doktor na inasikaso si Rafael. May dalang folder. Bumilis ang tibok ng puso ni Annalisa. "Annalisa Reyes po?" tanong ng doktor.
agad siyang tumayo. Opo, doktora. Stable na si Rafael. Simula ng doktor na nagpakawala ng isang buntong hininga ng kaluwagan kay Annalisa. Pero kailangan natin ng mas marami pang tests. Maraming abnormal sa findings namin. Abnormal po? Ano po ibig sabihin? Umupo ang doktor at pinaupo rin si Annalisa. Nakita namin na bumaba ang blood platelets niya at mayroon din siyang kakaibang pamumuo ng dugo. May mga signs din ng internal bleeding. Hindi pa namin masiguro kung ano, pero base sa preliminary findings, posible na may genetic factor ito. Tumigil ang paghinga ni Annalisa. Genetic factor? Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inilibing. Napakabata pa ni Rafael para magkaroon ng ganitong karamdaman. Mayroon ba sa pamilya niyo o sa pamilya ng ama na may history ng blood disorders o genetic conditions? Tanong ng doktor. Diretsahan ang tingin. Pinilit ni Annalisa na lunukin ang namumuong bukol sa kanyang lalamunan. Ang dugo ay tila naglamig sa kanyang mga ugat. Ito na ang pinakakinatatakutan niyang tanong. Wala po akong alam, doktora, sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. Kailangan natin ang detalyadong medical history ng ama, Annalisa, diin ng doktor. Kung hindi natin malaman ang pinagmulan, mahihirapan tayong magbigay ng tamang treatment. Maaari itong lumala. Ang impormasyon mula sa biological father ay napakahalaga para sa diagnosis at sa long-term management ng sakit ni Rafael. Umiling si Annalisa. Ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mangilid sa luha. Ang nakaraang pilit niyang ibinaon ay biglang lumitaw, mas malinaw pa sa araw. Naalala niya ang gabing iyon. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng pagkalunod sa sarili, sa isang bar na punong-puno ng ingay at usok. Siya, isang estudyante na nang pagnanais na makapagtapos ng nursing, ngunit bigo dahil sa pamilyang walang kakayahang suportahan ang kanyang pag-aaral. At isang lalaking nakilala niya. Isang lalaking may malalim na mga mata at tila napakalaking problema, tulad niya. Nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa sa gitna ng desperasyon at pagkalasing. Isang pagkakamali. O kaya naman, isang himala na nagbigay sa kanya kay Rafael. Pinilit niyang kalimutan ang pangalan ng lalaki, ang mukha nito, ang lahat. Binura niya ito sa kanyang alaala dahil iyon lamang ang paraan para mabuhay siya ng payapa kasama ang anak. Matapos ang gabing iyon, sinubukan niyang hanapin ang lalaki. Ilang beses siyang bumalik sa bar. Naging isang multo ang paghahanap niya. Hanggang sa natanggap niya ang isang tawag, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabanta. Kalimutan mo na ang lahat. Walang anumang dapat ikonekta mo sa pamilyang ito. Hayaan mo na lang kung anuman ang nangyari. Iyon ang huling beses na sinubukan niyang hanapin ang ama ni Rafael. Ang takot na iyon ay sumama sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang pagiging ina. Ngunit ngayon, ang paghahanap na iyon ay hindi na isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan. Ang buhay ni Rafael ang nakataya. Tumingin si Annalisa sa glass window ng ICU kung saan nakita niya si Rafael na mahimbing na natutulog, tila anghel. Ang kanyang maliit na katawan ay napakarupok, napakamahalaga. Hindi niya maaaring hayaan na mawala ito sa kanya. Hindi siya susuko. Humigpit ang kapit niya
sa kanyang sariling mga kamay. Kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang harapin ang nakaraan para kay Rafael. Doktora, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kahit na ang puso niya ay tila gustong lumabas sa dibdib. Paano po namin makukuha ang impormasyon ng ama ni Rafael? Ang mga salitang iyon ay tila mga pakpak na nagpalipad sa kanyang mga takot at nagtulak sa kanya patungo sa isang kinabukasan na pilit niyang tinakasan. Alam niyang sa paghahanap na iyon, hindi lamang ang pag-asa para kay Rafael ang kanyang matutuklasan, kundi pati na rin ang anino ng isang nakaraang matagal nang nakabaon. Ang anino ng isang tao na matagal nang gumagalaw sa likod ng mga eksena upang siya ay pigilan. Patuloy si Rafael na mahimbing ang tulog, habang ang tadhana ay naghahanda ng isang pagtatagpo na babago sa lahat. Tahimik na nakaupo si Gabriel Sandoval sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mata ay nakatanaw sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula sa ika-40 ng Sandoval Tower, tanaw niya ang buong siyudad ng Manila. Ang naglalakihang gusali, ang ilaw ng trapiko, ang pulso ng buhay na tila walang humpay. Bilang CEO ng Sandoval Group, siya ang arkitekto ng bahagi ng tanawing ito, ang nagpatayo ng ilan sa mga matatayog na estrukturang kanyang tinititigan. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay at kapangyarihan, may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Isang anino mula sa nakaraan na patuloy na humahabol sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng pagkalasing at matinding pagkabigo. Nasa bingit noon ang kanyang kumpanya at ang kanyang relasyon sa kanyang ama, si Don Ramon. Naalala niya ang malalim na galit na naramdaman niya nang ipagkasundo siya sa isang babaeng hindi niya mahal para lang sa kapakanan ng negosyo. Ito ang gabing nagmaneho siya ng walang direksyon at nauwi sa isang bar na hindi niya man lang maalala ang pangalan. Isang gabi na nauwi sa isang malabong alaala ng isang babae. Hindi niya naaalala ang kanyang mukha ng buo. Ang tanging natatandaan niya ay ang kanyang malambot na boses, ang init ng kanyang kamay na humawak sa kanya, at ang malungkot ng ngiti na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng kanyang kalungkutan. Isang babae na tila nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Naging sandali lang iyon, isang malabong bahagi ng kanyang memorya, ngunit hindi ito nawala. Parang isang saksak sa kanyang puso na hindi niya malaman kung saan nanggaling. Ilang beses niyang sinubukan hanapin ang babae. Nagpadala siya ng mga tauhan. Sinuyod niya ang mga bar sa paligid ng lugar na naaalala niyang pinuntahan niya. Nag-post siya ng mga anunsyo. Ngunit parang lumulubog sa hangin ang babae. Hanggang sa unti-unti napagod siya sa paghahanap. Sabi niya sa sarili, baka nga isang ilusyon lang iyon ng kanyang isip na lasing. Isang panaginip na gumising siya na may kakaibang kirot sa dibdib. Ngunit hindi nawala ang kirot. Ito ang kanyang lihim na pasakit. Sir Gabriel, your car is ready. Putol ng kanyang executive assistant, si Marco, sa kanyang malalim na pag-iisip. Napabuntong hininga si Gabriel. Salamat, Marco. Ngayon, kailangan niyang magtungo sa isang
charity event sa St. Jude's Children's Hospital. Isang obligasyon, oo, ngunit isang obligasyon na naging bahagi na ng kanyang buhay bilang isang successful businessman. Kailangan niyang magpakita ng kabutihang loob para sa imahe ng kumpanya at marahil para na rin sa sarili niyang konsensya. Nang makarating siya sa ospital, ang amoy ng disinfectant ay bumati sa kanya. Nakakapanikip ng dibdib. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa function hall, napansin niya ang isang bata na nakaupo sa bench sa labas ng isang playroom. Maliit ito. May maliit na robot na hawak at tila nakatulala. May kakaiba sa bata na pumukaw sa atensyon ni Gabriel. Siguro dahil sa malungkot nitong aura sa gitna ng mga tawanan ng ibang bata. Lumapit siya. "Hi, little fella," bati niya. Nag-angat ng tingin ang bata. Malaki ang mga mata, kulay tsokolate, at may isang maliit na sugat sa gilid ng labi. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Gabriel ay ang mga mata ng bata. May lungkot doon, ngunit mayroon ding isang uri ng katalinuhan at kislap na tila pamilyar. Parang nakita na niya ang mga matang iyon o ang kislap na iyon sa isang lugar. "Hi po," sagot ng bata, mahiyain. "Anong pangalan mo?" tanong ni Gabriel, ngumiti. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naramdaman niya ang isang init sa kanyang dibdib nang makita ang bata. "Rafael po," sagot ng bata, bago muling yumuko at tumingin sa kanyang robot. "Rafael," ulit ni Gabriel. Magandang pangalan. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, madalas mag-isa, nakikipaglaro sa sarili. May kirot na naramdaman si Gabriel. Biglang, may isang babae na lumabas mula sa playroom. "Rafael! Anak! Nandito ka lang pala!" Nilingon ni Gabriel ang babae. At sa isang iglap, tila tumigil ang kanyang mundo. Ang buong ingay ng ospital, ang mga boses ng mga bata, ang mga tunog ng mga kagamitan. Lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Siya, ang babae mula sa bar. Ang mukha ay mas matanda na ngayon. May mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata. Ngunit ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, walang duda. Siya nga, ang babae ay nakasuot ng simpleng kasuotan. Ngunit, may isang uri ng dignidad at lakas sa kanyang tindig. Agad niyang niyakap si Rafael at saka lamang napansin si Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, nakita ni Gabriel ang pagkabigla, ang takot at ang matinding pagkilala sa mga mata ng babae. "Ma'am, Annalisa," tawag ng isang nurse na papalapit sa kanila. Kailangan na po ulit ni Rafael ng check-up. Annalisa Reyes. Annalisa Reyes. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa isip ni Gabriel. Ito ang babaeng hinanap niya. At ang bata, Rafael, 5 taong gulang. 5 taon mula ng gabing iyon. Ang hinala ay biglang naging isang nakakabinging katotohanan. Ang bata ay may mga mata niyang kahawig, ang parehong hugis ng mukha. Ang edad ay tugma. Siya ang ama. Isang matinding bugso ng emosyon ang humampas kay Gabriel. Galit sa sarili, pagsisisi at isang kakaibang pag-asa. Galit dahil sa pagkabulag niya. Pagsisisi dahil sa 5 taon na nawala sa kanya. Pag-asa dahil sa wakas may paliwanag sa matagal ng kirot sa kanyang dibdib. Tinawag ni Annalisa si Rafael at mabilis silang lumakad palayo na tila multo sa paningin ni Gabriel.
Ngunit hindi na niya hahayaan na mawala pa ito sa kanya. Hindi na niya hahayaan na manatiling anino ang katotohanan. Mabilis niyang nilabas ang kanyang cellphone. "Marco," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matalim. "Cancel all my appointments for the rest of the day. I need you to find everything about Annalisa Reyes. Address, work, family, especially that boy, Rafael. Kailangan ko ang bawat detalye. Ngayon na." Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkabigla ni Marco, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang impormasyon, ang katotohanan. Hindi nagtagal, natanggap ni Gabriel ang isang text message mula kay Marco. Isang attachment. Mabilis niya itong binuksan. Isang larawan ang lumitaw sa screen ng kanyang cellphone. Larawan ni Annalisa. Nakangiti habang buhat si Rafael. Nasa ilalim ng larawan ang impormasyon na kanyang hiniling. Annalisa Reyes, ina ni Rafael Reyes. 5 taong gulang. Nahulog ang kanyang kamay, hawak ang cellphone. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isip. 5 taong gulang. Anak niya, ang kanyang anak. Bumuntong hininga si Gabriel. Ang mundo niya ay biglang nagbago. Ang anino mula sa nakaraan ay naging isang nabubuhay na katotohanan. At handa siyang gawin ang lahat para sa katotohanang iyon. Pamana, nang sumunod na araw, pakiramdam ni Annalisa ay may mabigat na ulap na nakabitin sa kanyang ulunan. Kahit pa stable na ang kondisyon ni Rafael, ang mga salita ng doktor ay patuloy na umalingaungaw sa kanyang isip. Genetic factor, medical history ng ama, napakahalaga para sa diagnosis. At higit sa lahat, ang naglalagablab na titig ni Gabriel Sandoval kahapon sa ospital. Alam niyang hindi iyon simpleng tingin lang. Isang tingin iyon ng pagkilala at ng hinala. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang event coordinator sa isang maliit na restaurant. Pilit niyang ipinapakita na okay lang siya, nakangiti sa mga customer at kasamahan. Ngunit sa bawat pagtawa, may kirot sa kanyang puso. Sa bawat pagpapanggap, mas lumalalim ang takot. Kailan kaya siya haharapin ni Gabriel? Paano siya magpapaliwanag? O, higit sa lahat, paano niya itatago ang katotohanan? Habang inaayos niya ang mga bulaklak para sa isang birthday party, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng restaurant. Hindi niya pinansin, abala sa pagpili ng kulay ng rose. Ngunit biglang, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang presensya na nagpatayo ng balahibo niya. Annalisa Reyes, isang malalim na boses ang bumulong, na tila musika sa tenga ni Annalisa noon, ngunit ngayon ay tunog ng kamatayan. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Annalisa. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Gabriel Sandoval. Nakatayo sa mismong pasukan ng kusina. Nakasandal siya sa pinto. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang trouser at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Hindi ito ang Gabriel na lasing at malungkot na nakilala niya 5 taon na ang nakalipas. Ito ay si Gabriel Sandoval, ang nagmamay-ari ng Sandoval Group, ang epitome ng kapangyarihan at autoridad. Gabriel, wala sa loob na yusal ni Annalisa. Hindi siya nagsalita. Niyukod lang niya ang kanyang ulo at saka muling tiningnan si Annalisa at may isang ngiti sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kamusta na si Rafael?"
Agad na tumindig si Annalisa, tila handang luman. Ayos lang siya. Bakit ka narito? Lumakad si Gabriel palapit, bawat hakbang ay tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Kailangan nating mag-usap, Annalisa, tungkol sa nakaraan at sa kinabukasan. Walang dapat pag-usapan, sagot ni Annalisa. Pilit na pinatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang nakaraan ay nakaraan na. Talaga ba? Isang kilay ang itinaas ni Gabriel. O baka naman ayaw mo lang itong harapin, lalo na kung may connection ito sa kasalukuyan mo. Naramdaman ni Annalisa ang pagtaas ng kanyang init ng ulo. Ang kanyang pamilyar na takot ay biglang napalitan ng galit. Wala kang alam sa buhay ko, Gabriel. Wala kang karapatang manghimasok. Wala akong alam? Tumawa si Gabriel. Isang tunog na walang kagalakan. Naalala ko ang isang gabi, Annalisa. Isang gabi na pareho nating pinagsisihan. Pero hindi ko akalain na ang pagsisising iyon ay may kasamang ganito kalaking bunga. Napanganga si Annalisa. Alam na niya. Hindi na niya ito maitago. Bumalik sa kanyang isip ang boses ni Don Ramon. Ang mga banta nito. Walang anumang dapat ikonekta mo sa pamilyang ito. Hayaan mo na lang kung anuman ang nangyari. Ang matinding takot na naramdaman niya noon ay bumalik. Ang Sandoval. Ang pamilyang ito. Hindi siya dapat makialam sa mga ito. Rafael is my son, Annalisa, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, ngunit mayroong matinding pagnanais sa likod nito. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito itinago. 5 taon. Teka, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Pilit pa ring tanggi ni Annalisa, kahit naramdam niya ang panunuyot ng kanyang bibig. Rafael is my son. Ako ang nagpalaki sa kanya. Oo, Annalisa, ikaw ang nagpalaki sa kanya. Pero ang dugo, ang ugat, ang pagkakakilanlan, hindi mo mababago ang katotohanan na may ama siya. At ako iyon. Lumapit pa si Gabriel. Bakit mo hinayaan na lumaki ang anak ko na hindi alam kung sino ang ama niya? Bakit hindi ka nagsabi? Naramdaman ni Annalisa ang sakit sa bawat tanong. Hindi ka nagpakita. Sinubukan kong hanapin ka. At nang malaman ko na buntis ako, nag-iisa ako at walang kakilala. At pagkatapos, may mga taong nagbabanta sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Anong sinasabi mo? Anong banta? Wala. Pilit na bawi ni Annalisa. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol kay Don Ramon. Hindi pwedeng malaman ni Gabriel ang tungkol doon. Mas magiging komplikado ang lahat. Kailangan ko lang protektahan ang anak ko. Walang kinalaman ang sinuman sa nakaraan. Biglang may maliit na boses na bumati. Mama, narito ka lang pala. Parehong napalingon si Annalisa at Gabriel. Si Rafael, nakakagaling lang sa check-up sa ospital at sinundo ni Ate Elena ay nakatayo sa pasukan ng restaurant, nakangiti. Bit-bit nito ang isang plastic bag ng kanyang mga laruan. Agad itong tumakbo papunta kay Annalisa. Ang kanyang maliit na mga braso ay nakayakap sa binti ng kanyang ina. Mama, pwede po ba tayong maglaro ng robot pag-uwi? Tanong ni Rafael. Walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Yumuko si Annalisa, niyakap ang kanyang anak at pinilit ngumiti. Oo naman anak, mamaya, pagkatapos ng trabaho ni Mama. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang titig ni Gabriel sa kanyang anak.
Isang titig na puno ng matinding pagmamahal, ng pagkabigla, at ng isang bagay na parang kirot. Hinawakan ni Gabriel ang isang kamay ni Rafael. Halos hindi nahahalata at pinisil ito ng bahagya. Hindi man lang umimik si Rafael, ngunit hinawakan din niya ang daliri ni Gabriel. Ang sandaling iyon ay tila isang malinaw na pahayag. Ang mga mata ni Rafael, ang hugis ng kanyang ilong, lahat ng iyon ay sumisigaw ng katotohanan. Gabriel, Rafael, ama, anak. Kailangan ko na pong bumalik sa work, sir, sabi ni Annalisa. Mabilis na binitawan ang kamay ni Rafael at pinisil ang balikat nito. Ate Elena, pakihatid na po si Rafael sa bahay. Hindi tayo tapos, Annalisa, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi mo maaaring itago ang anak ko habang buhay. Malalaman ko ang lahat at ipaglalaban ko ang karapatan ko kay Rafael. Narinig ni Annalisa ang mga salitang iyon at tila gumuho ang kanyang mundo. Ang tahimik niyang buhay, ang kanyang privacy, ang lahat ng pilit niyang itinayo para protektahan si Rafael. Lahat ng iyon ay tila babagsak na. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinitignan si Gabriel. Alam niya na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa paglaban para sa buhay na matagal na niyang pinangangalagaan. Ang buhay niya at ng kanyang anak. Cheto! Nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang huling pag-uusap nila ni Annalisa sa restaurant ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga salita niya, ang kanyang mga mata na puno ng sakit at takot. Ang maliit na katawan ni Rafael na mahigpit na nakakapit sa kanyang ina. 5 taon. 5 taon nang nawawalang buhay ng kanyang anak. Isang panunumbat na mas masakit pa sa anumang pinsala sa negosyo na naranasan niya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Bakit hindi siya naghahanap ng mas mabuti? Bakit siya sumuko? Tiningnan niya ang report na ipinadala ni Marco. Detalye ng buhay ni Annalisa Reyes. Ang kanyang trabaho, ang kanyang address, ang kanyang pagiging single mother. Ang bawat linya ay nagbigay ng kirot sa puso ni Gabriel. Isang nursing student na kinailangan huminto sa pag-aaral. Nagtatrabaho ng halos 2 trabaho para lang maitaguyod ang anak. Ang lahat ng hirap na iyon ay dinanas ni Annalisa ng mag-isa habang siya, si Gabriel Sandoval, ay abala sa pagpapalaki ng kanyang imperyo. Isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Ibinaba niya ang report at dinial ang numero ng kanyang Chief Legal Counsel, si Attorney Ramirez. Attorney Ramirez, kailangan ko ng custody at visitation rights para sa aking anak. Rafael Reyes. Lahat ng kailangan para mapabilis ito. Ngayon na. Ang boses niya ay matigas at walang pag-aalinlangan. Alam niyang ito ang tamang gawin. Ito ang una niyang hakbang upang mabawi ang panahong nawala. Pagkatapos ng tawag, dumiretso si Gabriel sa ospital. Sa kabila ng pagtutol ni Annalisa, pinilit niyang makita si Rafael. Hindi siya sumuko. Ito ang kanyang anak at may karapatan siyang makasama ito. Sa tulong ng kanyang mga abogado, napagbigyan siya sa kondisyon na may kasamang guardian o si Annalisa mismo. Doon niya nakita si Ate Elena, ang tiyahin o kapatid ni Annalisa, na siyang nagbabantay kay Rafael.
Tahimik siyang pumasok sa silid. Nakahiga si Rafael sa kama, pinagmamasdan ang cartoon sa telebisyon. Napansin siya ni Rafael at biglang namilog ang mga mata. "Hello, Rafael," bati ni Gabriel. Sinubukan niyang ngumiti ng totoo. "Ako yung nakita mo kahapon." Hindi nagsalita si Rafael. Tumalikod lang ito at nagkunwari na abala sa panunood. Naramdaman ni Gabriel ang isang malaking butas sa kanyang dibdib. Ni hindi pa nga siya kinikilala ng sarili niyang anak. "Rafael, mag-hello ka kay Tito Gabriel," pilit ni Ate Elena, may bahid ng pagkailang sa kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kama. "May dala akong laruan para sa'yo." Ibinaba niya ang isang race car na kontrolado ng remote. Napatingin si Rafael sa laruan at unti-unting lumiwanag ang kanyang mga mata. Kinabukasan, lumaro sila. Gabriel, na hindi kailanman nagkaroon ng karanasan sa pagiging ama, ay naghahanap ng paraan para makakonekta. Hindi niya alam kung paano, ngunit natuto siyang sundan ang mga kilos ni Rafael. Sa bawat pagngiti ni Rafael, sa bawat pagtawa nito, naramdaman ni Gabriel ang isang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Pag-asa. Isang pag-asa na balang araw, matatanggap siya ni Rafael bilang ama. Ilang araw ang lumipas na patuloy ang kanyang pagbisita. Unti-unting lumambot si Rafael. Nagsimula itong magtanong, magbahagi ng kanyang mga paboritong cartoon, at kahit na humawak sa kamay ni Gabriel nang hindi sinasadya. Bawat maliit na kilos ay nagpapatunay kay Gabriel na tama ang kanyang ginagawa. Si Rafael ay kanyang dugo at laman, at hindi niya hahayaan na mawala pa ito sa kanya. Isang hapon, habang pabalik si Gabriel sa kanyang opisina, tinawagan siya ni Don Ramon. "Gabriel, kailangan nating mag-usap." Ang boses ng kanyang ama ay malamig at may awtoridad. Ngayon na, pagdating ni Gabriel sa bahay, nakaupo si Don Ramon sa sala. May hawak na baso ng whiskey. Ang mukha ay nakakunot. Walang alinlangan, alam na niya. "Anong kaguluhan ito, Gabriel?" Diretsong tanong ni Don Ramon. "Ang babaeng iyon, si Annalisa Reyes. At ang batang iyon, sinasabi mo bang sayo iyon?" "Opo, Papa," sagot ni Gabriel. Matatag ang boses. "Si Rafael ay anak ko." Biglang tumayo si Don Ramon. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Kalokohan! Akala ko ba ay naresolba na ang problemang ito 5 taon na ang nakalipas? Siniguro kong hindi na siya babalik sa buhay mo." Nagulat si Gabriel. "Anong ibig mong sabihin? Anong naresolba?" "Ang gabing iyon, bimiyon," sabi ni Don Ramon, umikot-ikot sa paligid. "Alam kong lasing ka, nakita kita, at alam kong may nangyari, pero inasikaso ko ang lahat. Binayaran ko ang babaeng iyon para lumayo. Binago ko ang lahat ng numero mo. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng Sandoval." Para namang may tumama kay Gabriel. Isang malaking, nakakabinging ingay. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya nahanap si Annalisa. Hindi lang siya nagkulang sa paghahanap. Pinigilan siya. Pinigilan sila ng kanyang ama. Ang galit ay biglang sumirit sa kanyang dibdib. Mas mainit pa sa anumang galit na naramdaman niya noon. Ang lahat ng pagsisisi niya ay biglang lumipat sa kanyang ama. Naalala niya ang mga araw at linggo pagkatapos ng gabing iyon. Ang kanyang paghahanap, ang kanyang pagkabigo, ang biglang pagiging abala ng kanyang ama sa kanyang buhay,
ang pag-assign sa kanya sa iba't ibang proyekto sa ibang bansa. Noon, inakala niyang nag-aalala lang ang ama niya sa kanya. Ngayon, naiintindihan niya na ito ay isang paraan para ilayo siya kay Annalisa. "Bakit mo ginawa iyon, Papa?" Galit na tanong ni Gabriel. "Iyon ang anak ko. Ikaw ang nagpahiwalay sa akin sa sarili kong dugo." "Para sa kapakanan ng pamilya, Gabriel," sigaw ni Don Ramon. "Hindi maaaring magkaroon ng ganoong klaseng mantsa sa pangalan ng Sandoval, isang anak sa labas, mula sa isang babae na walang pinag-aralan, walang pangalan." Naramdaman ni Gabriel ang pagdududa. Walang pangalan? Nag-aaral siya ng nursing, Papa, at pinili niya ang isang buhay na mag-isa para alagaan ang anak ko. Samantalang ikaw ang nagtaboy sa kanya. Gabriel, kailangan mong alamin ang mga desisyon na ginawa ko para sa iyo, sabi ni Don Ramon. Ang boses ay bumaba, ngunit may banta. "Akala mo ba hindi ko nalalaman ang tungkol sa babaeng iyon? Siniguro ko lang na hindi siya makakasira sa ating pangalan. Kailangan mong alamin ang mga desisyon na ginawa ko para sa iyo." Naiwan si Gabriel na nakatulala. Ang mga salita ng kanyang ama ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang ibig sabihin, hindi lang siya nawalan ng 5 taon sa buhay ng kanyang anak. Siya ay biktima rin ng panlilinlang ng kanyang sariling ama. At ngayon, alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang para kay Rafael at Annalisa. Ito ay laban din para sa katotohanan. Mahigit 1 linggo na mula nang una silang magkaharap ni Gabriel sa restaurant. Ang banta niya, ang kanyang mga mata na nagliliyab sa determinasyon ay patuloy na gumagambala kay Annalisa. Hindi niya alam kung anong hakbang ang gagawin nito at ang kawalan ng katiyakan ang pinakakinatatakutan niya. Pinilit niyang magpakatatag para kay Rafael. Kasalukuyan silang nasa playground, malapit sa ospital, habang hinihintay ang turn ni Rafael sa kanyang therapy session. Pinayagan si Rafael na lumabas ng maikling panahon dahil medyo bumubuti na ang kanyang kalagayan. Kahit pa hindi pa rin sigurado ang mga doktor sa pinagmulan ng kanyang sakit. Pinagmamasdan ni Annalisa si Rafael na nakikipaglaro sa ibang bata. Ang kanyang puso ay naghahalo ang saya at lungkot. Saya dahil nakikita niyang masigla ang kanyang anak. Lungkot dahil alam niyang nasa panganib pa rin ito. "Annalisa?" Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Nagulat si Annalisa at lumingon. Nakita niya si Marcus Lopez. Nakangiti, may dalang basket ng prutas. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at jeans na mas lalong nagpapatingkad sa kanyang simple at mapagpakumbabang tindig. Si Marcus, ang kanyang kaibigan at ang taong tumulong sa kanya sa mga pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Ang taong walang sawang sumuporta sa kanya kahit kailan. "Marcus!" bati ni Annalisa, may bahid ng ginhawa sa kanyang boses. "Salamat sa pagdalaw. Akala ko busy ka sa bagong proyekto mo." "Hindi ako pwedeng hindi dumalaw sa aking favorite na bata," sabi ni Marcus, at lumapit kay Rafael para kamustahin ito. Niyakap ni Rafael si Marcus at nakita ni Annalisa ang ngiti sa labi ng kanyang anak. Si Marcus ang isa sa iilang tao na pinagkakatiwalaan ni Rafael. Habang naglalaro si Marcus at Rafael, umupo si Annalisa sa isang bench. Lumapit si Marcus pagkatapos ng ilang sandali
dala ang 2 bote ng tubig. "Kamusta ka?" tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May nararamdaman akong kakaiba. Hindi ba't nakita ko si Gabriel Sandoval kanina, papunta sa direksyon ng ospital?" Hindi nakasagot si Annalisa. Yumuko siya at napakagat sa labi. "Annalisa, mayroon bang nangyari?" Diin ni Marcus. "Alam mo naman na pwede kang magsabi sa akin ng kahit ano." Bumuntong hininga si Annalisa. Nakita niya si Rafael at alam na niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. "Ano? Paano? Hindi ito maaari. Matagal na nating tinago ang lahat ng ito." "Nagkita kami sa restaurant," patuloy ni Annalisa. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Direkta niya akong tinanong. Sinabi niyang ipaglalaban niya ang karapatan niya kay Rafael. Naramdaman ni Marcus ang pagtaas ng kanyang galit. "Iyan ang kinatatakutan ko, ang pamilyang Sandoval, lalo na ang tatay niya. Annalisa, hindi mo pwedeng kalimutan ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang ginawa ni Don Ramon sa'yo." Kumirot ang puso ni Annalisa. Ang bangungot na iyon, hindi niya ito makalimutan. Ang mga banta, ang takot na naramdaman niya noong halos walang-wala siya. Ang nagbabantang boses sa telepono, ang mga lalaking nagmamasid sa kanya, ang mensaheng kailangan niyang kalimutan ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit niya piniling itago ang katotohanan kay Gabriel noon. Hindi lang dahil sa pride niya, kundi dahil sa matinding takot sa kapangyarihan ng mga Sandoval. "Hindi ko iyon nakakalimutan, Marcus," sabi ni Annalisa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Pero anong magagawa ko? Si Rafael, kailangan niya ng tulong, at ang impormasyon mula sa ama niya ang susi." "Naiintindihan ko," sabi ni Marcus, hinawakan ang kamay ni Annalisa. "Pero kailangan mong mag-ingat. Kilala ko ang mga Sandoval, lalo na si Don Ramon. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Maaaring gamitin nila ang sitwasyon ni Rafael para kontrolin ka." Biglang, may isang malaking itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng playground. Bumukas ang pinto at bumaba si Don Ramon Sandoval, ang ama ni Gabriel. Suot niya ang isang mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Annalisa. May kasama siyang 2 bodyguards. Nanigas si Annalisa. Ang kanyang hininga ay tila biglang nawala. Ito na. Ang kanyang bangungot ay nagkatotoo. "Annalisa Reyes," sabi ni Don Ramon. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Maaari ba tayong mag-usap sandali?" "Wala po tayong dapat pag-usapan," sagot ni Annalisa. Agad na lumapit kay Rafael at hinawakan ang kamay nito. "Oh, ngunit mayroon," sabi ni Don Ramon. Ngumiti ng mapait. "Lalo na ngayon na ang aking anak ay nagpakita ng interes sa iyong anak." Ang salitang anak ay may diin na nagpaparamdam ng pagkasuklam kay Annalisa. Pinilit ni Annalisa na manatiling kalmado. "Hindi ko po hahayaan na saktan niyo ang anak ko." "Hindi ako narito para saktan ang sino man, Ginoo," sabi ni Don Ramon, habang tinitignan si Marcus na nakatayo sa tabi ni Annalisa. "Narito ako para mag-alok ng solusyon. Hindi mo ba nakikita ang estado ng iyong anak? Napakaraming pera ang kailangan para sa pagpapagamot." Inilabas ni Don Ramon ang isang tseke mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Annalisa. "Ito ang halaga ng pagkakahiwalay. Lumayo ka, dalhin mo ang bata. Bibigyan kita ng sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot
at para makapagsimula kayo ng bagong buhay sa ibang lugar. Kalimutan mo na ang lahat ng ito at kalimutan mo na ang aking apo. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa. Niyayaya siyang ibenta ang anak niya. Ang galit ay biglang sumirit sa kanyang sistema, mas matindi pa sa takot. Hindi ko kailangan ng pera nyo, galit na sabi ni Annalisa, at mabilis niyang ibinalik ang tseke kay Don Ramon. Hindi ko ibebenta ang anak ko at hindi ko siya ilalayo sa kanyang ama. Ganun ba? Sabi ni Don Ramon. Ang kanyang ngiti ay naging isang masamang ngisi. Hindi mo naiintindihan, bata. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Oo. Ngunit may mga bagay na hindi mo rin kayang labanan. May koneksyon ako sa mga doktor dito. At sa hukuman. Maaari kong gawing impyerno ang buhay mo. Maaari kong kunin ang bata sa iyo sa legal na paraan. May kakayahan ako. Nanginginig si Annalisa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga banta ni Don Ramon ay totoo. At alam niyang kaya nitong gawin ang lahat ng sinasabi niya. Naramdaman niya ang init ng mga luha na namuo sa kanyang mga mata. Biglang bumagsak si Rafael sa lupa. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki at muling nanginginig ang kanyang katawan na parang sa unang pagkakataon. Sumirit ang dugo mula sa kanyang ilong. Rafael! Sigaw ni Annalisa at mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Ang lahat ay naging gulo. Nagsimulang sumigaw si Annalisa para sa tulong. Lumapit si Marcus, sinubukang tulungan si Rafael. Kahit si Don Ramon, sa kabila ng kanyang galit, ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla. Mabilis na dumating ang mga nurse at doktor. Binuhat si Rafael at mabilis na dinala pabalik sa emergency room. Sumunod si Annalisa, ang puso ay kumikirot. Sa waiting area, habang hinihintay ang balita tungkol kay Rafael, nandoon na si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Annalisa na lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Lumabas ang doktor pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay malungkot. Annalisa, Gabriel, sabi ng doktor, ang boses ay malumanay. Lumalala ang kondisyon ni Rafael. Ang internal bleeding niya ay mas malala kaysa sa inaasahan. Kailangan na nating malaman ang tunay na diagnosis. Sa lalong madaling panahon, kailangan namin ang genetic information mula sa inyong dalawa para matukoy ang uri ng sakit at ang pinakamabisaang gamutan. Tiningnan ni Annalisa si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pagod, takot at pagdududa. Ang desisyon ay nasa kanya na. Ngunit ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin, kasama ang lahat ng kanyang takot. Ang balita tungkol sa paglala ng kondisyon ni Rafael ay tila isang balang tumama sa dibdib ni Gabriel. Nakatayo siya sa waiting area, pinagmamasdan si Annalisa na lumuluha habang kausap ang doktor. Naramdaman niya ang matinding kirot sa puso, hindi lamang para kay Rafael, kundi para na rin kay Annalisa. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagod na unti-unting pumapatay sa kanyang ningning. Hindi niya matanggap na nag-iisa itong nagdaan sa ganitong pagsubok sa loob ng 5 taon, samantalang siya ay walang kamalay-malay. Mula nang una niyang makita si Rafael, alam niyang may kakaiba. Ngunit ang kumpirmasyon na siya ang ama at ang katotohanan
na ang sakit ni Rafael ay may genetic component ay nagtulak sa kanya upang umaksyon. Hindi lang para kay Rafael, kundi para na rin sa kanyang sariling konsensya. Kailangan niyang malaman ang lahat. Agad siyang bumalik sa kanyang opisina, ngunit hindi na ang pagiging CEO ang nasa isip niya. Si Rafael at si Annalisa. Tinawagan niya muli si Marco, ang kanyang executive assistant. Marco, huwag mo na akong bigyan ng scheduled meetings for the next few days. Lahat ng resources mo, ilaan sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Don Ramon Sandoval. Mga transaksyon niya, mga taong nakakausap niya, lalo na 5 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Nagulat si Marco sa utos. Sir, ang inyong ama po? Huwag ka nang magtanong, Marco. Gawin mo lang. Matigas na sabi ni Gabriel. Araw at gabi siyang nagtrabaho. Hindi sa mga negosyo, kundi sa paghuhukay ng nakaraan. Pinakilos niya ang lahat ng koneksyon niya, pati na ang kanyang private investigators na ginagamit niya sa negosyo. Sinuyod niya ang mga lumang records, mga bank statements at mga tawag sa telepono ni Don Ramon. At unti-unti, nagsimulang mabuo ang isang nakakapanindig balahibong larawan. May nakita siyang malalaking withdrawals mula sa account ni Don Ramon sa loob ng mga buwan matapos ang gabing iyon. Mayroon ding mga tawag sa isang pribadong investigator. May mga report din ng harassment sa isang babaeng nagngangalang Annalisa Reyes na naifile ngunit hindi na itinuloy. May mga email na naglalaman ng mga banta na may kinalaman sa paglilinis ng kalat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaba sa puso ni Gabriel. At nang matagpuan niya ang isang audio recording na nakatago sa isang naka-encrypt na file sa lumang computer ng kanyang ama, doon tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Isang boses ni Don Ramon na nagsasalita sa telepono. Naintindihan mo ba? Huwag mo nang hahayaan na makalapit pa ang babaeng iyan. Gawin mo ang lahat para mawala siya. Kung kailangan mong takutin, gawin mo. Gusto kong mawala siya sa Pilipinas ngayon na. Ayokong makasira siya sa pangalan ng Sandoval. At may isang sagot. Masusunod po, Don Ramon. Walang makakaalam sa nangyari sa gabing iyon. Malinis ang lahat. Nanlamig si Gabriel. Hindi niya akalain. Ang lahat ng pagsisisi niya sa nakalipas na 5 taon, ang pag-iisip na siya ang may kasalanan kung bakit hindi niya nahanap si Annalisa, ay biglang napalitan ng isang matinding galit. Ang kanyang ama, ang taong pinakamamahal niya at hinahangaan, ang taong nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya sa negosyo, ang taong nagbigay sa kanya ng kanyang apelyido, ay siyang nagtatago ng katotohanan. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang 5 taon ng kanyang buhay kasama ang anak niya. Siya ang dahilan kung bakit nag-iisa si Annalisa. Pikit mata si Gabriel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang kirot, sa galit o sa sakit. Galit dahil sa panlilinlang. Sakit dahil sa pagtataksil ng kanyang sariling dugo. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang bahay. Dumiretso siya sa sala kung saan abala si Don Ramon sa pagbabasa ng pahayagan. Tila walang kaalam-alam sa bagyo na paparating. Papa! Matigas na tawag ni Gabriel. Nag-angat ng tingin si Don Ramon. Oh Gabriel, bakit? May problema ba sa opisina? May problema, sabi ni Gabriel, lumapit at inihagis sa lamesa ang folder ng mga ebidensya. May malaking problema at ikaw ang problema.
Tumayo si Don Ramon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng ito, Papa, sabi ni Gabriel. Itinuro ang mga dokumento. Ang pagharang mo kay Annalisa, ang mga banta, ang pagbabayad mo sa kanya para lang lumayo siya. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo itinago sa akin ang sarili kong anak? Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa sala. Tumawa si Don Ramon, isang mapait na tawa. Kaya mo ako sinisisi. Para sa kapakanan mo, Gabriel. Para sa kapakanan ng pamilyang ito. Hindi natin maaaring hayaan na masira ang pangalan ng Sandoval dahil sa isang accident sa isang bar. Isang babaeng walang kwenta. Isang anak sa labas. Ano ang sasabihin ng mga tao? Walang kwenta! Galit na sigaw ni Gabriel. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay na dinanas ni Annalisa sa loob ng 5 taon? Nag-iisa siyang nagpalaki kay Rafael, habang ako, ang ama, ay abala sa pagpapalaki ng imperyo na itinayo mo. Papa, imperyo na mas importante sa'yo kaysa sa sarili mong dugo. Ako ang iyong ama, Gabriel. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, para sa kinabukasan mo, para maging karapat-dapat ka sa lahat ng ito, sigaw ni Don Ramon, at itinuro ang paligid ng kanyang malaking bahay. Hindi ko kailangan ng lahat ng ito kung ang kapalit ay ang nawawalang 5 taon ng buhay ko kasama ang anak ko, Ama. At ang lahat ng hirap na dinanas ni Annalisa. Bumuntong hininga si Gabriel. At tila biglang nanghina ang kanyang tuhod. Huwag mong sabihin na para sa akin ang lahat, Papa. Para sa sarili mo. Para sa pangalan mo. Napayuko si Don Ramon. Ang kanyang balikat ay tila bumagsak. Nagkamali ako, Gabriel. Akala ko, ito ang pinakamabuti. Pinakamabuti? Tumawa si Gabriel, isang tawa na walang kagalakan. Ang anak ko, Papa, ay may sakit at ang impormasyon mula sa akin ay kailangan para malaman kung ano ang sakit niya. Dahil sa ginawa mo, mas lalong nalagay sa panganib ang buhay ng sarili mong apo. Pagkatapos ng paghaharap na iyon, kahit puno pa rin ng galit at sakit, alam ni Gabriel ang susunod niyang gagawin. Kailangan niyang hanapin si Annalisa. Kailangan niyang humingi ng tawad. Dumiretso siya sa ospital. Nakaupo si Annalisa sa tabi ng kama ni Rafael, mahimbing itong natutulog. Ang mukha nito ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay tila mas regular na. Umupo si Gabriel sa tabi ni Annalisa. Tumingin si Annalisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa at pagod. Annalisa, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagsisisi. Nalaman ko na ang lahat ng ginawa ng aking ama para ilayo ka sa akin. Ang mga banta, ang pagbabayad niya sa'yo para lang lumayo ka. Nanlaki ang mga mata ni Annalisa. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Gabriel ang tungkol doon. Patawarin mo ako, Annalisa, patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila nagkandautal. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, kung hindi ko lang ipinagwalang bahala ang paghahanap sa'yo, kung hindi ako naging iresponsable, sana ay hindi mo dinanas ang lahat ng ito ng mag-isa. Sana ay hindi nalagay sa panganib ang buhay ni Rafael. Naramdaman ni Annalisa ang sinseridad sa boses ni Gabriel. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay totoo. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting lumambot.
Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Ang takot ay naroon pa rin. Hindi madali, Gabriel, sabi ni Annalisa. Ang boses ay mahina. Napakaraming sakit ang dinanas ko. Ang pag-iisa, ang takot na baka mawala sa akin si Rafael, at ang pamilya mo, ang lolo niya, hindi sila titigil. Alam ko, sabi ni Gabriel, hinawakan ang kamay ni Annalisa. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng determinasyon. At hindi ko nahahayaang mangyari iyon muli. Hindi ko nahahayaang may makasakit sa inyo ni Rafael. Kung kailangan kong labanan ang sarili kong ama, gagawin ko. Tiningnan ni Annalisa si Gabriel. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit kasama rin nito ang isang malalim na takot sa hindi pa nalalamang kinabukasan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang mga araw na tila mabagal na pagong, at sa bawat paglipas nito, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Annalisa. Tanggap niya na ang paghingi ng tawad ni Gabriel ay totoo. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagsisisi, at ang determinasyong protektahan sila ni Rafael. Sa wakas, pakiramdam niya ay mayroon siyang kakampi. Isang tao na handang makipaglaban sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ang pait ng nakaraan ay patuloy na kumakapit. Kailangan nating mag-usap, Annalisa, sabi ni Gabriel isang hapon sa kafeterya ng ospital. Ang doktor ay nagbigay ng mga opsyon para sa pagpapagamot ni Rafael at kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isa. Pumayag si Annalisa. Pinilit niyang maging propesyonal, na parang isang kasamahan sa trabaho. Nag-usap sila tungkol sa mga medikal na termino, sa mga posibleng treatment, at sa mga gastos. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang huwag makita ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang anak, kundi ang ama ni Rafael na kailangan niyang makipagtulungan para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero mahirap. Sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, sa tuwing sinasabi ni Gabriel ang pangalan niya, o sa tuwing nakikita niya kung paano nito tingnan si Rafael na puno ng pagmamahal, bumabalik ang mga alaala. Ang mga alaala ng gabi na iyon, ang kirot ng pag-iisa nang malaman niyang buntis siya, ang takot sa mga banta ni Don Ramon. Ang lahat ng iyon ay parang isang pader na humaharang sa pagitan nila. Annalisa, naiintindihan ko kung bakit ka nag-aalangan, sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Pero kailangan nating magtiwala sa isa't isa para kay Rafael. Napatango si Annalisa, ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang puso. Paano niya lubos na magtitiwala sa isang Sandoval, gayong ang pamilyang ito rin ang nagbigay sa kanya ng matinding sakit? Hindi nagtagal, lumabas sa balita ang eskandalo. Mga headlines sa mga tabloid at online news outlets na nag-uugnay kay Annalisa Reyes, kay Gabriel Sandoval, at sa isang lihim na anak. Mystery Woman at Love Child. Is this the dark secret of Sandoval Group's CEO? The untold story. Gabriel Sandoval's illegitimate son revealed? Ang mga artikulo ay puno ng mga haka-haka at may mga detalye na tila galing mismo sa loob ng Sandoval Group. Ipininta si Annalisa bilang isang opportunist, isang babaeng nagnanais na samantalahin ang yaman ng Sandoval. May mga larawan ni Annalisa na luma, tila kinuha ng patago. Nanginginig ang mga kamay ni Annalisa habang binabasa ang mga komento sa social media.
mga paghuhusga, mga pangungutya. Gold digger! Mayabang! Sinira ang pamilya! Ang lahat ng pagod at takot ay biglang napalitan ng matinding galit. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Don Ramon. Ginagawa nitong impyerno ang buhay niya, tulad ng banta niya. Annalisa, kalma lang, sabi ni Ate Elena, niyakap siya ng mahigpit. Alam natin kung sino ang may gawa nito. Sa kabilang banda, ipinagtanggol naman ni Gabriel si Annalisa sa press. Naglabas siya ng official statement na kinukumpirma na si Rafael ay kanyang anak at hiniling na respetuhin ang kanilang privacy. Ngunit ang mga salita ni Don Ramon ay mas malakas pa rin. Mas malawak ang impluensya. Isang hapon, habang nag-iisa si Annalisa sa waiting area, biglang may lumapit sa kanya. Si Marcos Lopez. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Annalisa, sabi ni Marcos at umupo sa tabi niya. Nakita ko ang mga balita. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Salamat Marcos, mahina niyang sagot. Pero wala akong magawa. Napakalakas nila. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Annalisa. Hindi totoo iyan. Annalisa, mahal kita. Matagal na. Nakita ko ang lahat ng hirap mo. Ang pagmamahal mo kay Rafael, ang lakas mo. At gusto kong protektahan ka. Gusto kong alagaan kayo ni Rafael. Kung papayag ka, handa akong pakasalan ka para magkaroon ka ng legal na proteksyon, para may karapatan ka sa harap ng pamilyang Sandoval. Handa akong maging ama ni Rafael. Nagulat si Annalisa. Hindi niya inaasahan ang ganitong pahayag. Si Marcos, ang kanyang sandigan, ang kanyang kaibigan. Alam niya ang lalim ng pagmamahal ni Marcos sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling bali. Marcos, simula ni Annalisa, ang kanyang boses ay tila nauutal. Salamat, pero hindi ko magagawa iyon. Hindi ko pwedeng gamitin ang kasal para lang makatakas sa problema. Hindi ito pagtakas, Annalisa, giit ni Marcos. Paglaban ito. Sa tabi ko, ligtas kayo. At alam kong mahal mo rin naman ako, kahit paano. Isang awkward silence ang bumalot sa pagitan nila. Hindi pa nakakasagot si Annalisa nang biglang may dumating na nurse. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ma'am Annalisa! Si Rafael po! Nagsimulang tumakbo si Annalisa, sinundan ni Marcos. Pagdating nila sa silid ni Rafael, nakita nila ang mga doktor na abala. Si Rafael ay nasa oxygen. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga labi ay halos asul na. Mas lalo pang sumirit ang dugo sa kanyang ilong at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila humihingi ng tulong. Lumapit ang doktor kay Annalisa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ginang Reyes, lumalala po ang kalagayan ni Rafael. Ang kanyang blood counts ay patuloy na bumababa. Mayroon din kaming nakitang bagong pamumuo ng dugo sa kanyang utak. Naramdaman ni Annalisa na tila nawawalan siya ng lakas. Ano po ang ibig sabihin? Ginawa na namin ang lahat ng alam namin, Ginang Reyes, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng pagdadalamhati. Lahat ng available treatment. Pero hindi tumutugon ang katawan ni Rafael. Sa ngayon, wala na tayong magawa kung hindi ipanalangin na magkaroon ng donor na tugma sa lalong madaling panahon para sa isang bone marrow transplant. Ito na lang ang huling pag-asa. Ang mga salitang wala na tayong magagawa
ay umalingaw-ngaw sa isip ni Annalisa. Tila isang malaking pader ang gumuho sa harapan niya, ang kanyang anak, ang kanyang buong buhay, ang kanyang pinakamahalaga. Niyakap niya si Rafael, hinaplos ang maliit na noo nito. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata, ang hirap ng paghinga nito. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mga mata, sunod-sunod. Hindi niya matanggap, hindi niya kayang tanggapin. Nawawala na siya ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita ang kalagayan ni Rafael. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Annalisa puno ng matinding sakit, pagkalito, at kawalan ng pag-asa. Gabriel puno ng takot at pagdurusa. Walang magawa si Annalisa. Ang anak niya, ang kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging pag-asa niya ay isang bagay na tila imposible, isang himala. Nakatayo si Gabriel sa labas ng ICU. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa salaming bintana kung saan nakahiga si Rafael. Ang maliit na katawan ng kanyang anak na puno ng mga tubo at wire ay halos hindi na gumagalaw. Ang mga salita ng doktor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Wala na tayong magawa kung hindi ipanalangin na magkaroon ng donor na tugma sa lalong madaling panahon. Isang bone marrow transplant. Iyon na lang ang huling pag-asa. Naramdaman niya ang matinding pamamanhid. Ang pighati ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak. Ang anak na 5 taon niyang hindi nakasama at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang lahat ng nawawalang oras, ang lahat ng pagkakataon. Biglang lumiwanag ang isang bombilya sa kanyang isip. Bone marrow transplant. Genetic matching. Siya ang ama. Posibleng siya ang donor. Agad siyang bumalik sa doktor. Doktora, ako ang ama ni Rafael. Pwede niyo akong itest para sa bone marrow transplant. Kung ako ang compatible, handa akong mag-donate. Nagulat ang doktor. Talaga po, Ginoo. Malaking tulong po iyan. Kailangan lang nating tingnan ang compatibility nyo. Pero kung compatible kayo, malaking pagkakataon ito para kay Rafael. Mabilis na isinagawa ang mga test. Habang naghihintay siya ng resulta, naramdaman niya ang kakaibang pag-asa. Ito ang pagkakataon para makabawi, para itama ang mga pagkakamali, para iligtas ang kanyang anak. Hindi lang kay Rafael, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang pag-asa ay tila isang malambot na ilaw sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang ama, si Don Ramon. Ang taong nagdulot ng lahat ng ito. Ang taong nagtago ng katotohanan. Alam ni Gabriel na hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto, ang paghihiwalay sa kanila ni Annalisa at Rafael. At alam din niya na ang galit ni Don Ramon ay hindi lamang sa pagtatago ng anak niya, kundi sa paglantad ng kanyang sikreto sa publiko. Kinabukasan, habang hinihintay ang resulta ng test, dumating ang isang impormasyon mula kay Marco. Isang malaking event ang gaganapin sa Sandoval Tower. Ang taunang Founders Day Gala ng Sandoval Group. Isang pagtitipon ng mga mayayamang negosyante, politiko, at socialites. Ang perpektong pagkakataon para magsalita, para ilantad ang lahat.
Naramdaman ni Gabriel ang matinding kaba, ngunit higit pa rito ay ang determinasyon. Kailangan niyang gawin ito para kay Rafael, para kay Annalisa, para sa katotohanan. Kinagabihan, nagbihis si Gabriel ng kanyang pinakamagandang suit. Ang kanyang isip ay handa para sa digmaan. Alam niyang ito ang huling baraha, ang lahat o wala. Nang makarating siya sa venue, ang malaking ballroom ay punong-puno ng tao. Naroon ang kanyang ama, si Don Ramon, na nakangiti at nakikipagkamay sa mga bisita. Tila walang problema. Tila hindi nito alam ang bagyo na paparating. Naroon din si Annalisa na may kasamang Marcus. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Annalisa. Tila alam nito na may malaking mangyayari. Lumapit si Gabriel sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC na nagulat sa kanyang paglitaw. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Magandang gabi sa lahat, simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Salamat sa pagdalo sa Founders Day Gala ng Sandoval Group. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang kumpanya, sa mga tagumpay nito, at sa kinabukasan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang tono ng kanyang boses ay biglang nagbago. Ngunit ngayon, nais kong magsalita tungkol sa isang bagay na mas personal. Isang bagay na mahalaga. Ang pamilya. Tumingin siya kay Annalisa na nanigas sa kanyang upuan. 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng isang gabi ng kapabayaan. Isang gabi na humantong sa isang buhay na matagal kong hindi alam. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Si Don Ramon ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nalaman ko kamakailan na mayroon akong isang anak. Patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Isang 5 taong gulang na bata, si Rafael Reyes. Ang aking dugo, ang aking anak. Nagkaroon ng matinding gulat sa buong ballroom. Nagulantang ang lahat. Tiningnan nila si Don Ramon na parang nilulunok na ito ng lupa. 5 taon, ulit ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng sakit. 5 taon na namuhay si Annalisa Reyes, ang ina ni Rafael, ng mag-isa. 5 taon na naghirap siya para maitaguyod ang aming anak. At sa loob ng 5 taon na iyon, may isang tao na kusa akong pinaghiwalay sa kanila. Naglakad si Gabriel papalapit kay Don Ramon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanyang ama. Ang aking sariling ama, si Don Ramon Sandoval, ang nagtago ng katotohanan. Ginawa niya ang lahat para sirain ang buhay ni Annalisa, para itago ang kanyang pagbubuntis, para lang protektahan ang kanyang pangalan. Pinigilan niya mo ako na hanapin ang aking anak. Pinigilan niya ako na maging ama. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa ballroom. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang mga flash ng kamera ay kumukuti-kutitap. Si Don Ramon ay nakatayo doon, nilalagnat, hindi makapagsalita. Nasa ospital ngayon si Rafael, patuloy ni Gabriel, at ang kanyang boses ay tila nagkandautal. May sakit siya, at ang impormasyon mula sa akin ay kailangan para sa kanyang diagnosis. Ang lahat ng paghihirap na dinaranas niya ngayon ay dahil sa mga desisyong ginawa mo, Papa, para sa iyong pangalan, para sa iyong kapangyarihan. Hindi ako ganyan, Gabriel. Sa wakas ay sumigaw si Don Ramon.
Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ginawa ko iyon para sa'yo at sa kumpanya. Hindi, sabi ni Gabriel, umiling. Ginawa mo iyon para sa sarili mo. At ngayon, ipaglalaban ko ang anak ko at ang babaeng mahal ko. Tumingin siya kay Annalisa at sa kanyang mga mata, nakita niya ang matinding luha, ngunit mayroon ding isang uri ng kapayapaan at pag-asa. Biglang naglakad si Marcos Lopez palapit sa entablado. Kinagulat ng lahat. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive. Mayroon akong ilang ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ni Gabriel. Sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mga recording ng pagbabanta ni Don Ramon kay Annalisa at mga ebidensya ng paggamit ng pondo ng Sandoval Group para itago ang lihim na ito. Nanlaki ang mga mata ni Don Ramon. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inaasahan ito. Isang pagtataksil mula sa kanyang sariling anak at mula sa isang taong hindi niya inakala na magiging kalaban. Ikaw, Marcos? Sigaw ni Don Ramon. At akmang susugurin si Marcos. Ngunit biglang tila nanghina ang kanyang tuhod. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at bumagsak siya sa sahig. Nagulat ang lahat. Don Ramon! Sigaw ng mga tao. Mabilis na dumating ang mga medics. Ang kaguluhan ay sumiklab. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumukuti-kutitap. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Gabriel at Annalisa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat isa. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo. Si Rafael, ang kanilang anak. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ngunit sa ospital, ang kondisyon ni Rafael ay patuloy na lumalala. Ang mga doktor ay abala sa pag-aasikaso sa kanya. Ang huling baraha ay nalabas na. Ang katotohanan ay nailantad. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran at sa paghahanap ng himala para kay Rafael. Nakatayo si Annalisa sa tabi ng higaan ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang kaguluhan sa gala ay tila isang malabong panaginip na lang ngayon. Ang tanging malinaw ay ang katotohanan na ang kanyang anak ay nasa bingit pa rin ng kamatayan. At tanging ang operasyon na nakatakda sa ilang oras na lang ang tanging pag-asa. Dumating si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa pagitan nila, nandoon siya para kay Rafael, para sa kanila. Kumusta siya? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos pabulong. Stable pa rin pero kinakabahan ako, sagot ni Annalisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel nang dahan-dahan nitong hawakan ang kanyang balikat. Hindi niya ito inilayo. Sa sandaling iyon, kailangan niya ang suporta. Magiging maayos ang lahat, Annalisa, sabi ni Gabriel, at naramdaman niya ang tiwala sa kanyang boses. Magiging maayos ang lahat. Ang mga oras bago ang operasyon ay tila habambuhay. Nakaupo si Annalisa at Gabriel sa labas ng operating room. Magkatabi. Walang imikan. Ang kanilang mga kamay ay halos hindi naghihiwalay. Sa bawat minutong lumilipas, naramdaman ni Annalisa ang pagtaas ng kanyang kaba, ang mga alaala ng mga nagdaang taon ng pag-iisa
ng kanyang pagdududa ay tila mga anino na bumabalot sa kanya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang determinasyon sa mata ni Gabriel, ang kanyang tiwala at ang pagmamahal nito kay Rafael, naramdaman niya ang isang butil ng pag-asa. "Salamat, Gabriel," sabi ni Annalisa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Salamat sa pagiging narito." Hinawakan ni Gabriel ang kamay niya ng mahigpit. Dito ako dapat. Dito ako dapat. 5 taon na ang nakalipas. Annalisa, wala akong ibang hiniling, kundi ang patawarin mo ako sa lahat ng pagkakamali ko at sa lahat ng nagawa ng aking ama. Naramdaman ni Annalisa ang pagtaas ng kanyang mga luha. Ang mga salita ni Gabriel ay tumama sa kanyang puso, ang pagpapatawad. Isang bagay na matagal niyang kinimkim. Ang sakit ng nakaraan, ang galit, ang takot, lahat ng iyon ay nagpabigat sa kanyang kalooban. Ngunit habang tinitingnan niya si Gabriel, nakita niya ang isang taong nagsisisi, isang taong nagmamahal, at isang taong handang lumaban para sa kanila. "Patawarin mo rin ako, Gabriel," sabi ni Annalisa. "Sa pagtatago ko, sa takot ko, hindi ko lang alam kung paano ka haharapin. At ang pamilya mo, hindi mo kailangang mag-alala, Annalisa," sabi ni Gabriel. "Ito ay laban natin, magkasama." Ilang oras pa ang lumipas. Ang bawat segundo ay tila isang pagsubok sa kanilang pasensya. At sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Successful ang operasyon," sabi ng doktor. "Maayos na naisalin ang bone marrow ni Mr. Sandoval kay Rafael. Ang recovery period ay magiging mahaba, pero mayroon tayong malaking pag-asa." Para namang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Annalisa. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit at naramdaman niya ang kanyang sarili na umiiyak ng walang pigil. Umiyak siya sa takot, umiyak siya sa pagod, at umiyak siya sa matinding kaligayahan. "Nagawa natin, Gabriel!" bulong niya. Nagyakap sila ng matagal, ang kanilang mga luha ay naghalo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagdududa, lahat ay nawala. Ang tanging naroon ay ang pagmamahal at pag-asa. Dahan-dahan ang paggaling ni Rafael. Sa mga unang araw, mahina pa rin ito. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, mas lumalakas siya. Si Annalisa at Gabriel ay halos hindi umaalis sa kanyang tabi. Nagbabasa sila ng libro para kay Rafael, kinakantahan siya at kinukwentuhan siya tungkol sa mundo sa labas ng ospital. Isang hapon, habang nag-iisa si Gabriel at Rafael sa silid, biglang nagising si Rafael. Bumuka ang kanyang mga mata at tiningnan si Gabriel. "Papa?" mahina niyang tanong. Para namang tumigil ang puso ni Gabriel. "Papa," sa wakas. 5 taon na ang nakalipas at sa wakas, narinig niya ang salitang iyon mula sa kanyang anak. "Oo, anak, nandito si Papa. Miss ko na si Mama," sabi ni Rafael. "Nandito siya, anak," sabi ni Gabriel, hinawakan ang kamay ni Rafael. "Paparating na siya." Nang dumating si Annalisa, nakita niya ang kanyang anak na gising at nakangiti. "Mama," tawag ni Rafael at iniabot ang kanyang mga kamay. Niyakap ni Annalisa si Rafael ng mahigpit. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, tiningnan siya ni Rafael at saka si Gabriel. "Mama, Papa," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan.
Napuno ng luha ang mga mata ni Annalisa at Gabriel. Ang simpleng tawag na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ito ang nagpatunay na ang kanilang pamilya ay nabuo na. Samantala, si Don Ramon Sandoval ay nasa ospital din, nagpapagaling mula sa kanyang stroke. Ang insidente sa gala ay naging mainit na balita. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Ang kanyang mga koneksyon sa negosyo ay unti-unting nawawala. Ang mga ebidensya na inilabas ni Marcos Lopez ay nagpatunay sa kanyang mga kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan. Walang na siyang impluwensya. Naiwan siya na mag-isa, na nagdurusa sa kanyang sariling mga pagkakamali. Isang hapon, dumalaw si Gabriel sa kanyang ama. Tahimik silang nakaupo sa loob ng silid. "Papa," simula ni Gabriel, "kailangan nating mag-usap." Tumingin si Don Ramon sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako, Gabriel. Nagkamali ako. Ang lahat ng ginawa ko ay mali." Para namang may nakawala sa puso ni Gabriel. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting humupa. Niyakap niya ang kanyang ama. "Patawad din po, Papa. Sana ay maging maayos ang lahat." Ang pampublikong pagkilala kay Rafael bilang anak ni Gabriel Sandoval ay naging mainit na paksa. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting tinanggap ng lipunan ang kanilang kwento. Ang ilan ay pinupuri si Gabriel sa kanyang katapangan at si Annalisa sa kanyang lakas. Sa tulong ni Gabriel, unti-unting nakabangon si Annalisa. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, ngunit ngayon ay mayroon na siyang partner sa buhay at sa pagpapalaki kay Rafael. Isang araw, habang nasa parke sila, pinagmamasdan si Rafael na naglalaro sa swing. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Annalisa. "Kailan nun natin sisimulan ang formal na pagbubuo ng pamilya, Annalisa?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Tumingin si Annalisa kay Gabriel, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Alam niyang ito na ang tamang panahon. Ngunit may isang huling bagay pa. May isang huling bagay pa tayong kailangan harapin, Gabriel. Bulong ni Annalisa. Pero handa na ako. Handa na tayong harapin ang kahit ano. Magkasama. Pom, Annalisa Reyes. Ang araw ng kasal ay simpleng ngunit puno ng pagmamahalan. Pinili ni Annalisa at Gabriel ang isang maliit na kapilya sa Tagaytay, na may tanawin ng bulkan ng Taal, malayo sa ingay at intriga ng syudad. Ang tanging naroroon ay ang kanilang mga pinakamalapit na mahal sa buhay. Si Ate Elena na naging pangalawang ina niya, si Marcos Lopez na nagbigay ng isang mapait ngunit matamis na ngiti, ang ilang kaibigan ni Gabriel mula sa kumpanya, at syempre si Rafael na nakatayo sa harap, suot ang kanyang puting barong. Pakiramdam ni Annalisa, lumulutang siya, ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya inakalang mararamdaman niya kailanman. Matagal siyang nabuhay sa takot, sa pagdududa, sa pag-iisa. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng altar, hawak ang kamay ng lalaking minsan niyang sinubukang takasan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang pinakamamahal na anak, at ang lalaking
pinili niyang mahalin. Analisa Reyes, simula ng pari. Tinatanggap mo ba si Gabriel Sandoval bilang iyong kaisa-isang asawa? Mamahalin at pahahalagahan, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang kamatayan? Tumingin si Analisa kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at may isang luha na gumulong sa pisngi niya. Hindi na ito luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Nandoon siya sa tabi niya, matatag at handang sumama sa kanya sa lahat ng laban. Opo, Padre, tinatanggap ko po. Ang boses ni Analisa ay malinaw, puno ng damdamin. Nang magpalitan sila ng singsing, naramdaman ni Analisa ang init ng singsing sa kanyang daliri. Ito ang simbolo ng kanilang pangako. Isang pangako na hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin kay Rafael. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa hardin. Tumakbo si Rafael papunta sa kanila. Niyakap sila ng mahigpit. Mama! Papa! Tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay masigla. Ganap na itong gumaling. At ang bawat araw ay isang patunay ng himalang ibinigay sa kanila. Ngayon, formal na tayong isang pamilya, anak, sabi ni Gabriel. Niyakap si Rafael. Sa gitna ng tawanan at pagbati, lumapit si Marcus. May ngiti siya sa labi, isang ngiti na may bahid ng lungkot, ngunit puno ng pagtanggap. Analisa, Gabriel, sabi ni Marcus. Masaya ako para sa inyong dalawa. Ang pagmamahal ninyo, totoo. Tininginan niya si Analisa. Alagaan mo siya, Gabriel. Deserve niya ang lahat ng kaligayahan. Niyakap ni Analisa si Marcus. Salamat, Marcos. Salamat sa lahat. Alam niyang matagal na siyang nagpapasalamat kay Marcus sa pagiging kanyang sandigan. POV, Gabriel Sandoval. Ang mga sumunod na buwan ay naging patunay sa bagong simula ng kanilang pamilya. Araw-araw, sinisiguro ni Gabriel na kasama niya si Rafael. Ihahatid niya ito sa school, lalaruin sa hapon, at babasahan ng kwento sa gabi. Ang dating tahimik at abalang penthouse ni Gabriel ay napuno na ng tawanan ni Rafael at ng malambing na boses ni Analisa. Ang dating malamig na bahay ay naging isang tunay na tahanan. Analisa sa kabilang banda ay mas lalong namumukadkad. Sa suporta ni Gabriel, nagtayo siya ng sarili niyang maliit event planning business. Ang kanyang kasanayan at dedikasyon ay umakit ng maraming kliyente. Hindi siya naging umaasa sa yaman ni Gabriel. Bagkus, ginamit niya ang pagkakataong iyon upang mas lalong patunayan ang kanyang kakayahan. Dumating ang isang araw na bumisita si Gabriel kay Don Ramon sa kanyang bagong bahay. Matapos ang stroke at ang eskandalong bumalot sa kanyang pangalan, si Don Ramon ay lumayo na sa spotlight. Ang Sandoval Group ay pinamamahalaan na ngayon ni Gabriel. Ang kanyang ama ay mahina pa rin, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang kakayabangan at pagiging mapanghusga ay napalitan ng isang uri ng katahimikan at pagsisisi. Gabriel! Mahina niyang bati sa kanyang anak. Kamusta si Rafael? Maayos na po siya, Papa, sagot ni Gabriel. Masigla na. Mabuti, sabi ni Don Ramon, at may isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng pagkakamali ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo
kay Annalisa, at lalo na kay Rafael. Hindi ko maintindihan noon. Ang pride ko, ang pangalan, yun lang ang iniisip ko. Lumapit si Gabriel at niyakap ang kanyang ama. Okay na po, Papa. Ang importante, magkakasama na tayo ngayon. Nang gabing iyon, habang magkatabi si Gabriel at Annalisa sa kama, hinawakan ni Gabriel ang kamay ng asawa. Hindi ko akalain na mangyayari pa ito, Annalisa, bulong niya. Ang isang masayang pamilya. Akala ko, mawawala na sa akin ang lahat. POV, Annalisa Reyes. Ako rin, Gabriel, sagot ni Annalisa. Sinandal ang kanyang ulo sa balikat niya. Napakalaki ng takot ko. Takot na baka hindi na ako makabangon. Takot na baka hindi na ako makapagmahal. Takot na baka mawala si Rafael. Pero lumaban ka, sabi ni Gabriel. Lumaban ka para kay Rafael. Lumaban ka para sa ating dalawa. Ngayon, kapag tinitingnan ni Annalisa ang kanyang buhay, puno ito ng pagpapasalamat. Hindi perpekto, ngunit tunay. Nagkaroon pa rin sila ng mga hamon, ang pagharap sa ilang kritisismo mula sa lipunan, ang pag-aaral kung paano maging perpektong magulang, at ang patuloy na pag-aalaga kay Rafael. Ngunit sa bawat hamon, mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, si Rafael ay tumatakbo sa unahan nila. Habol ang isang paru-paro. Tumigil si Annalisa. Pinagmamasdan ang anak niya na masigla at malusog. Niyakap ni Gabriel ang kanyang baywang. Totoo nga ang sabi nila, bulong ni Annalisa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa kaligayahan. Ang pag-ibig, gaano man kadilim ang nakaraan, ay laging maglalabas ng liwanag. At ikaw, Gabriel, ikaw ang aking liwanag. Kayo ni Rafael. Ngumiti si Gabriel at si Annalisa ay bumaling para harapin siya. Naghalikan sila sa gitna ng parke sa ilalim ng asul na kalangitan. Ang halik ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pangako. Ang pangako ng isang kinabukasan na binuo sa katotohanan, sa pag-ibig at sa pag-asa. Tumakbo si Rafael pabalik sa kanila at hinawakan ang kanilang mga kamay. Tara na mama, papa, laro tayo! Nagkatinginan si Annalisa at Gabriel, ang kanilang mga puso ay puno. Ang tunay na pag-ibig. Ito ay higit pa sa anumang pangarap na naiisip nila. Ito ay isang paglalakbay na puno ng sakit, pagsubok, at pagpapatawad. Ngunit sa huli, ito ang paglalakbay na nagdala sa kanila sa isang buo at masayang pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy silang nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi sumusuko sa harap ng mga pagkakamali ng nakaraan at handang ipaglaban ang kinabukasan ng pamilya. At dito, nagtatapos ang kwento ni Annalisa Reyes at Gabriel Sandoval. Sa bawat salita, sa bawat kabanata ng Ang Lihim na Pighati at ang Agimat ng Panahon, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay, nakinig at nakiisa sa paglalakbay na ito. Bilang inyong scriptwriter, isang malaking pribilehiyo ang ibahagi ang mga karakter na ito, ang kanilang mga pagsubok at ang kanilang tagumpay. Hindi naging madali ang paglikha ng mundong ito. Sa bawat krisis ni Rafael, sa bawat luha ni Annalisa at sa bawat pighati ni Gabriel, naroon din ang aking puso, nakikisama sa kanilang damdamin. Layunin ko na sa bawat bahagi ng kwento, maramdaman ninyo ang bigat ng nakaraan,
ang alab ng pag-asa, at ang kapangyarihan ng pagmamahalan. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng malalim na mensahe sa inyong mga puso na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa simula, kundi sa kakayahang magpatawad, maghilom, at lumaban para sa mga pinakamamahal. Na ang pagiging tapat sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang pundasyon ng isang matatag at tunay na relasyon. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay palaging naroon, kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok. Umaasa akong ang lihim na pighati at ang agimat ng panahon ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng kilig, ng lungkot, at ng pag-asa. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga kaisipan. Maraming salamat sa muli, mga minamahal kong tagapakinig. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig. Lihim ng puso.